Kaya nawala-wala na yung mga dagundong na ganyan. Nung tinry ko na yung pagdating ko sa bahay, naka-brake ang paa, tapos in-neutral ko muna, saka ko i-handbrake. Pero mahirap yun guys kasi kung nakasanayan nyo talaga sa mga manual driver dyan. Matagal ka ng driver na manual, mahirap. Shoutout pala, itong vlog na ito ay dahil sa as per request ng ating avid watcher kay Gian Melendres na nag-aantay sa ating after 1 year ng gamit ng Avanza. Tignan nyo muna yung itsura ni Avanza ngayon. Ito ay 1 taon na. Pero tignan nyo naman, makinang pa. Dahil yan sa ceramic coating. So, sa loob ng 1 taon, gusto nyo malaman. Sa loob ng 1 taon, ano mga napansin? Pero alam nyo guys, kapag ginagamit nyo yan for taxi purposes, for business purposes, expect nyo talagang lalaspag yung ano yan. Yung mga pintuan. Body niya, after a year ng gamit natin ang napansin ko lang. Kasi guys, ayoko mag-stick sa isang brand. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo mag-stick sa isang brand ng sasakyan. Ano ba pakialam mo? Explore nyo yung ibang sasakyan. Kapag nagsawa na kayo dito, subukan nyo naman itong brand na ito. Kasi hindi pwede, para sa akin, ayoko maging bias na yung porque Toyota ang binili ko ngayon, Toyota na forever. Hindi ganon. Kaya kami, yung sasakyan namin nagdaan sa amin, magkakaibang brand yun. At yun doon ko siya pwede i-rate. Itong body niya at paint. Yung kapal, hindi siya ganun kakapal. Manipis talaga siya. Pwede mo bang tutusukin mo halos oo halos parang ayaw mong sandalan kasi nga parang tusukin mo na sandalan. Kasi parang onting sandal lang mayuyupi na. Pero alam ko naman for safety purposes din yung pagkanipis niya, pero parang sobrang sa nipis yata. Parang yung sasakyan mo tumatakbong jelly. Parang gano'n. Parang jelly. Tapos yung paint niya, yun din. Problema ko din yung paint niya kasi ang bilis niyang matuklap. Parang para siyang rambutan na tuklapin. Talagang alam mo yon, yung kung i-compare ko sa mga other car namin na ibang brand, hindi Toyota na Daihatsu, matagal matanggal ang pintura. Ganon ang style. Pero ito, yung paint niya mismo parang gaalikabok lang na butil ng buhangin tumama sa'yo ng malakas na pressure. Tanggal agad ng pintura. Ganun katindi? Oo, parang ganon ganon. Kung i-compare ko siya sa iba naming naging sasakyan Suzuki at saka Photon, yun yung una naming sasakyan. Kung i-compare ko siya, mas mabilis ito ma-deteriorate. So, ewan ko kung may magdi-disagree sa akin, pero yun kasi talaga yung na-experience ko dahil nga sa mabilis na tuklapin yung pintura, naghanap ako sa Lazada ng touch-up paint na greenish gunmetal na para sa Avanza. At luckily, kasi nga, di ba, alam naman natin, pag Toyota, ang dami talagang parts, parang open book yan na kahit saan kanto mo hanapin meron. Luckily, meron sa Lazada, nakakulay talaga. Ngayon, yung pag-touch up paint namin, i-vlog na lang namin yun dahil sa kahit anong ingat mo mag-drive sa parking, pagbalik mo sa parking, talagang may gas-gas. Yun, hindi mo maiwasan talaga. Sa ceramic coating naman natin, after a year na neto, tignan nyo naman, guys, makinang pa. Ewan ko sa lente ng ating camera kung pansin nyo. Pero ako kasi napapansin ko sa paggamit ko siya sa trabaho, open area yon, walang bubong. So yung sunlight talagang babad ka sa araw. Yung mga katabi kong sasakyan na mga brand new na wala pang plaka, mas makinang to. Wow! Kaya sabi ko, iba talaga yung may iba yung naka-ceramic. Kaya kung ako sa inyo guys, paglabas ng sasakyan nyo sa kasa, maglaan kayo ng pera para sa ceramic coating. Kasi mukhang laging bago no? Mukhang laging siyang bago Tignan nyo naman, parang wet look lagi. So ano pa bang mga tanong ng mga ating... yung mga sensor niya. Sa loob ng 1 taon, intact pa rin. Gumagana lahat ng sensors niya. At saka yung side mirror monitoring, minsan nagkakaroon lang minsan tumutunog siya kahit wala naman akong katabi. Nakakatakot siya. Pero palagi ba yung gano'n? Hindi naman, bihira lang. So, ibig sabihin paano may multo. yun? Baka may multo. Baka nga may nagdidetect ng multo yan. Oo nga, gano'n. Pero all goods pa rin yung yung sensors niya. Sa headlight? Sa headlights niya, wala, hindi pa pundido. At saka, ito guys,
1 year na pala ito ha, yung battery. Kasi? Bantay-bantayan nyo. Dapat lagi na kayong ready niyan kasi naka 1 year na yung sasakyan. So, yung battery niyan, karaniwan ng stock battery ng mga car brands, 1 year lang tinatagal. Maswerte ka na kung makatatlong taon yan. Yan. Sa atin 1 year. Kaya sabi ko, nako, kailangan mag-ready nito. Baka mamaya, anytime sa kalsada, bigla kang mapatayan, yun na. Di ba mahina ng ilaw ng headlight Hindi niya? pa naman. Pero nakakasilaw pa rin. Oo, yun pala guys. Headlight talaga ni Avanza, nakakasilaw talaga siya. Kaya kung ako sa inyo, i-adjust nyo naman sana na yung sakto sa paningin nyo na hindi rin maaabala yung mga kasalubong nyo sa gabi. Ikot mga anong pinagdidikit mo dyan? Sa silver linings naman, silver linings. Simula nung kinabit mo yan, wala bang naging problema? Oo, wala naging problem siya kasi ano lang to 3M na double-sided na adhesive na hanggang ngayon dikit na dikit pa rin. Delikado kasi yan kapag natuklap sa daan. Yung mga nakasunod sa'yo, matamaan kawawa. Pala, sulit pala, hindi pala madaling matuklap Hindi madaling matuklap. Hindi din nag-fade. Hindi nag-fade, maayos pa. Ang problema nga lang, minsan pag nabili nyo sa Lazada kasi namin ito nabili, yung may deform minsan na minimal deformation nga lang. Deform ba? Ayun, hindi mo pansin. Hindi naman pansin eh. Parang normal lang sa mga kahit yung existing na may ganyan na eh. Ayun. Maganda pa para sa akin, maganda pa rin talaga na merong chrome lining siya. Yung dito naman sa nguso niya, okay pa yung mga pinagkakabit mo dito sa harap, wala pa naging problema? Wala pa. May since sticker lang to, pag nagka-car wash ako, natatanggal yung iba. Minsan yung tuwalya ng panyo, sumasabit kaya natatanggal. Kaya ang ginagawa ko na lang, ako na lang nagka-car wash. Sa mga nagtatanong kung saan namin nabili itong mga chrome lining, chrome accessories ng mga kulangot ng sasakyan namin. Check nyo lang sa link below nitong video na ito. Diyan, i-link nyo diretso dyan at diretso na kayo sa mismong pinagbilhan ko nitong mga... Saan? Sa Lazada? Sa Lazada lang to lahat. Nahirapan kasi ako mag-Shopee kaya nag-Lazada na lang ako. Guys, ito pa. Dahil sa lowered yung Avanza natin, ang problema ko ngayon yung mud cover nga ata ang tawag dito. Itong tapaloda sa ilalim niya ito. Tingnan niyo naman guys. Bumagsak na siya. Lagi siyang tumatama sa mga yung pa-sloping. Bagsak dati. Kaya nga sa drive-thru. Yan, ganyan. Diyan yung tatama talaga. Baka di mo iningatan. Hindi Tungkol naman sa space, sa interior naman tayo after ng 1 taon ni Avanza sa atin. Yung pinagmamalaki nilang sofa mode. Ano masabi mo ng sofa mode? Actually guys, never namin nagamit ang sofa mode. Dahil sa pag nag-out of town kami, halos full pa kami dito sa Avanza. Pero, nakakatamad lang gawin yung sofa mode niya. Parang tinatamad, nakakatamad lang talaga gamitin yung pagka-sofa mode niya. So, ayun, hindi ko siya nagagamit. Siguro mas okay kung isang pindot mo magiging sofa mode. Yun. Mas maganda siguro isang pindutan, sofa mode na. Ganun na. Siyempre, dagdag sa presyo. Ano napansin mo sa mga seats sa cover? Seats niya, kasi nga guys, ayoko ng leather. Hindi talaga gusto yun sa balat. Yung cover niya, hindi naman gano'n na fade kasi nga tela naman siya. Medyo onting dumi lang dahil sa 1 taon na to. So, iantayin nyo na lang guys kasi papalinis ko na to itong mismong upuan namin. Kasi ayoko talaga ng seat cover or anything na naka-cover. Yung seatbelt sa harapan, okay siya. Gumagana pa rin yung mga sensor nun, di ba? Yung pagka tumatakbo na ng 20, tutunog na yan. Dito naman sa likuran, ang problema dito sa seatbelts, yung buckle. Itong third row na to. Bakit? Kasi masakit sa puwet yung maupo dito. Tapos pagka tinumble down mo to, yung nakabukas, kasi tumble down mo na, sumasabit to, nasisira. Kaya yung iba na alam ko dyan, yung mga ibang Avanza, natatanggal to, itong mismong plastic na to. Tapos ito sumasabit. Kaya ang solusyon namin, ginawa namin ng yung tali na black para hindi siya pansinin. Ganon. So yun, after a year. Wala pa kang 1 taon ginapansin na namin yan Para lang namang itanong pa namin sa Avanza mismo, sa Toyota mismo, di ba? Oo.
Dahil Pwede, sa... pero pwede yata natin patanggal sa kanila, no? Siguro, pwede natin ipatanggal. Pumasok pang lang. Sa cargo space naman natin. Cargo, tingnan tingnan natin ano masasabi mo doon sa cargo. Ay, yun pala nga guys, sa interior. Kung i-compare ko siya sa Suzuki na sasakyan namin dati, naiinis kasi talaga ako pag may naririnig ako kumakalansing sa loob ng sasakyan. Meron ba? Meron, may, Parang wala may akong time. napapansin. Oo, pero kasi pag ako lang mag-isa, pinapakinamdam ko, saan ba yung tumutulog kumakalansing? Yung pala minsan yung glove box sa unahan, tumutunog siya pero nagawa naman na namin ng paraan yun. Nilagyan lang namin ng double-sided tape na parang goma. Pero yun nga, may iba pa rin ako parte narinig minsan. Sa lahat guys ng nasakyan ko ng MPV, nasakyan ko si Expander, yung bagong generation Expander. Nasakyan ko rin si Ertiga, yung CVT na Ertiga. Nasakyan ko na rin to. Nasakyan ko rin yung brand new na Innova. Pero hindi pa yung Innova Zenix, yung Innova pa, pero brand new din. Brand new pa na nabili. At number one sa akin talaga si Ertiga sa tahimik. Pangalawa, number one si Ertiga sa tahimik. Pangalawa si Expander. Yun. Pangatlo ata ito. Parang pangatlo to. Sa tahimik ha. Actually guys, ang cargo space ni Avanza ay napaka convenient para sa pamilyang more than 7 members. Ang laki pa ng space sa likuran. Tignan nyo naman. Kaya yung pagkakamada namin dito, pag nag-out of town, pupuntang dagat, walang problema. Kasyang-kasya kaya hindi na kami naglagay ng roof rack. Kasi mas gusto ko yung walang roof rack. Ayan no. Pagka akyat mo ng gamit, flat na kasi agad siya. Unlike sa iba na palalim. Tapos, pagka inano mo pa to, pagka gusto mo na mas malawak na space, kung hindi naman kayo punuan, madali lang din. Pantay din. Pwedeng ito lang, itong side lang na ito. Oo, pwedeng side lang. Karaniwan kasi, isa lang umuupo dito pag nag-out of town kami. So, tinutupi na lang yan para yung mas maraming baggage. Mantakin mo, minsan minsan 7 kaming nag-out of town. So, 7 bag yun. Nagkakasya dito. Plus yung cooler. Kasya. Kaya wala kaming problema. Minsan, kapag sobrang dami talaga, yung mga iba, nandun na yung gamit sa gitna. Nasa tuhod na nila nilalagay. At saka ayun nga, pagka magka-campsite ka, camping, madaling umupo. Sa lang kasi. Pero di ba, hindi pa nasisira itong pina-cover Hindi niya? pa. Carpet, Oo. Hindi ano pa. tawag doon? Sa Yung floor mat? Oo, yung floor mat na free floor mat. Actually guys, hindi pa kami bumibili ng floor mat. Sayang! Ilan ang cup holders natin? Hindi ko na mabilang. Ang daming cup holders natin. Pero lahat yung gamit na gamit. Yun ang gamit na gamit. Oo, hindi lang talaga siya pang baso. Kung ano-ano pa mga abubot yung mga nilalagay dito. May t-shirt. Sa cup holder nilagay t-shirt. Nilagyan ng tissue. Kaya hindi lang cup holder ang purpose niya. Kaya nga itong Avanza para sa akin, people mover talaga siya. Sa performance naman tayo guys. Sa performance, gamit sa siya. uphill, downhill, ano masasabi mo? Napaka talaga. Yung, di ba, ang reason ko rin kaya gusto ko na mag-automatic na tayo dahil sa pagod na rin ako sa mga uphill, downhill, uphill na mga traffic. Ito, wala akong problema talagang, alam mo yun, stress-free ka. Yung dati ng mga bago-bago pa lang akong driver ng manual, parang 1 taon pa lang ako, talagang lagi kong kaba yung pag nagta-traffic sa pataas. Kasi talagang, yung lalo na yung dumidikit sa likod. Kaya kayo guys, huwag kayong didikit sa likod ng sasakyan na pag uphill na traffic. Lalo na kung tingin nyo yung sasakyan ni manual. Oo nga. Tapos mahina pa yung makina. Yung gamit ko kasing makina nun ay 800cc. 800cc lang yung makina ng sasakyan ko nun. Kaya maatras talaga sa kahit anong gawin ko. Yun lang yung kinapangit sa guys, sa automatic. Bakit? Na parang mas control mo kasi yung lakas nung sasakyan pagka manual. Unlike sa automatic talaga, automatic nag-gear. Although wala nga pala itong gear shifting, pero mas maganda kasi sa manual yung uphill. Pero ito nga, yun nga, napansin ko na pag paakyat tayo, napunuan, ang bagal na niya na kahit naka-slope na ako yung S, hindi yung S nito guys, hindi sports mode yun ha. Hindi sports mode ang ibig sabihin nun. Ano yun? Slope yun. Yung M manual, MS manual slope. Yun. Ngayon alam mo na. Yun yung ibig sabihin nun. Ngayon kapag ngayon napansin ko na yung slope lang kasi ginagawa ko, pag ayaw pa rin, edi ginagawa ko, inaano ko ng 1.
Nilagay mo sa 1. Oo, para yung revolution niya mas mataas, mas malakas. Ganun yung ginagawa ko para hindi ka talaga mabitin. So akit pa rin. Oo, kasi ano guys parang practice ko na rin to ngayon dito sa mga matataas sa Antipolo. Oo. Para pagpunta natin ng Baguio pumunta tayo ng Baguio gamit ito, na full pack kami. Mga antayin niya na Kasi ngayon, ang ginagawa ko ngayon guys, tinatry ko muna sa mga alam kong matatarik din. Kasi nakapunta naman ako ng Baguio pero hindi ito yung dala ko. Photon yung dala ko yun, grabe. Hindi ako pinahiya nun kasi talagang ang lakas ng makina ng Photon eh. Hindi nga pangharurot pero parang hindi siya pangharurot pero pangakyatan talaga si Photon. Ngayon ito, tinatry ko sa mga dito sa Infanta, dito sa Antipolo, dun sa village natin na may mga matatarik na kaya naman niya. Pero kapag naka full pack na siya, dun mo na yung gusto mong umarangkada pero ayaw. Pero kaya nang makyat. Akit pa rin. Akit pa rin. Yun nga lang, yung pakiramdam mo na nag-SUV ka before, hindi ganun yung may experience mo dito. Huwag kang mag-expect ng ganun. Pero hindi pa talaga na-experience na tumirik kahit Hindi pa. kailan pa. Hindi ko pa. Never ko pa na-experience tumirik. Yung top speed. Top speed namin sa 100 kph, parang yung takbo ko, parang sabi ko, parang ang bagal naman. Parang nababagalan. Oo, nababagalan pa ako, pero actually ang bilis na nun. Eh, nung sinubukan ko kung 120, mas mabilis. Doon, try nyo saan ba yung dinanat? Calax ba yun? Doon Tarlac. sa north. Oo, sa Panorte. Sa Tiplex kasi yun, napalabas tayo nun eh. Yung unti lang yung mga talagang asin tayo lang dumadaan. Sarap magharurot. Talagang, doon ko inabot ng 120. Ang ganda niya itakbo ng 120. Hindi kasi yung guys, yung build ni Avanza, malapad eh. Kaya yung parang alam mo yung nakaganon siya nakakalso talaga siya sa kalsada na kahit gaano kabilis tumakbo, hindi ako tutumba. Ganon yung style niya. Kaya ayun guys ang kinaganda ng lowered. Hindi lagi na may consequence yung pagiging lowered ng sasakyan. May positive outcome din yung Innova na nakita natin kanina, di ba? Nilowered niya. Nilowered pa din. May nakita rin ako dati, Fortuner naka-lowered. Nilowered nila yung Fortuner nila. Ito pa guys, yung lever shifter. Sa ngayon okay na siya sa akin. Hindi na siya yung dumadagungdong. Tug na lang, tug. Tug. Pero yung kagaya natin, boom! Kaya nga. Pero ayun guys, kasi yun yung first time ko na nag-CVT. Kasi galing akong manual. Kasi nung binili natin itong si CVT, nung si Avanza, 5 taon na yata ako nagda-drive ng manual. Pag manual driver ka kasi talagang yung kamay mo mabilis, di ba? Yung paghinto ka, neutral, tapos na, wala na, ganon. Ito, parang yung mannerism ko, nadala ko sa pag-drive ng Avanza. Kasi guys, yung parkingan ko dito inclined. Kaya talagang doon ko rin napansin na pag inclined, laging doon dumadagong-dong. Ngayon wala na. Ko na sana. Kahit kailan, di na? May time din na nangyayari pa, pero hindi na lagi. Bihira na lang. Kaya nawala-wala na yung mga dagong-dong na ganyan. Nung tinry ko na yung pagdating ko sa bahay, naka-brake ang paa, tapos in-neutral ko muna, saka ko i-handbrake. Pero mahirap yun guys kasi kung nakasanayan nyo talaga sa mga manual driver dyan. Matagal ka ng driver ng manual, mahirap. Nahirap. Kaya dahan-dahanin nyo lang. After 1 year na sa steering wheel, ganun pa rin, napaka-smooth. Pang babae pa rin yung steering wheel niya. Wow! Hindi matigas. Talagang asarap imaneho. Fuel consumption naman tayo. Ang fuel consumption niya? After 1 year na subok mo siya. After 1 year subok, never ko. Hi. Ito nga pala ang aking pamangkin. Hello. Hello. Sa loob na isang taon, ano napansin mo sa fuel consumption? Sa fuel consumption. Sa fuel consumption niya, naku guys, never kong naabot yung 20 km per liter na. Siguro kasi ang manual kasi talaga guys, sa lahat ng sasakyan talaga, manual ang pinakamatipid. Yan talaga ang matipid ang manual. Sa palagay ko, yung Avanza J ang makakakuha ng 20. Ewan ko, siguro sa iba sa mga variant ng E, meron din yan. Pero kasi okay na ako. Ang pinakamataas natin is 19 ba? Parang hindi. Parang 16. 16. Yun. Okay na yun. Okay na sa akin yun kasi Tipid na rin yun. punuan kami 16. So kung makakuha Tipid na rin yun. 16 km per liter no. Sa loob ng isang taon, ito na yung tinakbo niya. Ayan na siya guys.
After a year, 21,609 kilometer na siya. After 1 year. After 1 year. Yung 20,000 kilometer na yan. Paano nakuha yan? Ano bang mga pinagagawa mo sa bansa? Ang pinakamalaking ambag dyan, mga sabihin na yung 7,000 kilometer niya, papunta ng office yun. Papasok ng trabaho, ng trabaho. Yung remaining na 13,000 kilometer, yun yung mga panggala-gala namin. Kung saan-saan. Pati yung mga pamalengke, mga ganun. Napunta na namin to ng Nueva Vizcaya, ng Isabela, nakapunta na yan. Quezon. Ng Quezon Province, saan pa ba ng Tagaytay. Susunod na puntahan natin ngayon, yung maraming nagtatanong, kaya ba? Yung kaya bang makaakyat ng Baguio ng Avanza? What? Yan naman ang gagawin natin. Sa presyo niya guys ng 1,300,000 na may interest rate na ng bangko. Masasabi kong sulit ang paggamit. Kasi sa dami na napuntahan eh. So ayun lang. Sa loob ng isang taon hindi ako nag-regret na binili ito. Okay na okay pa rin sa akin siya. Maganda pa rin, panalo pa rin. Hindi ka papahiyain sa kalsada. Maganda yung forma. Lowered nga lang. Pero yun nga, gusto ko yung forma niyang lowered eh. Kaya Pero ang dami kasi sa atin na ayaw ng lowered na car kasi nga sa Pilipinas na, di ba?